alternate natin para hindi magkatapat nga. So ayan guys, nakita nyo naman. So inuna natin yung kulay white. Itong number 2. Yan yung white natin. So number 2 yan. So mas maganda kapag nagdugtong tayo, make sure natin na naka-off yung breaker para safety tayo. Safety palagi yung uunahin natin. Yun, so safety first nga, tama ka dyan. So naka-off yung breaker natin bago to ginawa. So yung splicing natin, walang make sure na walang delikado. So naka-ano nga tayo, secure tayo rito. Iwas disgrasya lang mga kaibigan. Okay, so lalagyan natin ng tape muna. Tuunan natin yung kulay white para mamaya kasi mahirapan tayo pag sabay Talaga. yan. So mga guys, so naka-alternate. So ayun lang, so bago kayo mag-splice, siguraduhin nyo na naka-alternate yung wire. Okay. Hindi pwedeng magkadikit sila. In case na magkaroon ng problema dito, hindi maapektuhan kung line 3, line 1. Yan. Iwas problema tayo. So yan guys, nakita nyo naman yung white nakababa. So yung black nakaangat ng konti. So yun, diferensya, alternate yun. At lagay ng tape dito kasi nga napakalaki nga nitong wire na to. Nakita nyo naman number 14 royal cord. So kita nyo naman, so, tatlo pa yan. Isang white, isang red. So papunta ito guys sa mga common na ito. Pwede na lahat to sa chipping, grinder, barina. So welding pwede na rin. So yan. So papunta ito sa power supply outlet. So ito nga itong tinatawag na ito yung ginagamit natin na number 14 mm squared 3 core royal cord. Yan. Okay, so secure natin, kailangan nakatape lahat yan. Iwas ground, alam niyo naman, isang napakalaking wire na yan. So yan, pangalawa yan. Isa na lang yung kulay red. Naka-function niya na lang. Ika nga voltage niya. So yan, nakita niyo naman. Kailangan guys. Yan, so nakita niyo yung white, yung black. Yung white na sa baba, yung black na sa gitna. So ito naman, yung red naman, magkalayo. So diferensya talaga yan. So splicing na lang tayo mga guys. So mamaya itatap na natin to pagkatapos na itong splicing. Itatap na natin. Ano ba tawag niyan yung may sinabi ka kanina yung wire na yan, dalawa na yan, bukod dyan sa may sinabi ka, nakalimutan ko lang. Okay, so lalagyan natin ng tape mga guys para tapos na tayo rito sa splicing. So make sure i-arrange na lang natin para secured na. Kailangan maigpit yan. So hindi kailangan maluwag para alam nyo na, para malakas ang function ng kanyang kuryente. Kasi tatlong kulay lang to, white, black, red. So, matatapos na guys. So para matatapos na rin yung splicing natin. So ayan, nakatape na lahat para ma-arrange na yan. So kailangan pa itong ayusin pa yung pinaka wire niya, hindi nakatamang nakalaylay pa yung iba. Yan, so matatapos na itong paglalagay ng tape natin. Tapos na yung splicing na. Thumbs up na nga sa okay, tapos na yung paglagay. So balatan na natin para itap na natin dito sa circuit breaker na 60 ampere. Yan, nakita nyo naman itong black saka red. So itong white, so last babalatan na para maitap na natin dyan. Yun, 60 ampere yung circuit breaker natin na ginamit. So yan, 14 mm yung ginamit nating royal cord natin. Itong line 1, itong kulay red nga. Ayan,
So, red muna tayo. Line 1. Ayan, nakatap na. Ayan, line 1, kulay red. Okay, next. Ay, next natin. Ang nakita nyo naman yan. Yung kasunod naman natin na white. So, ayun, line 2. Yan mga kaibigan, line 2. Kulay white. Dapat maganda Ayan. dyan, boss. Live. Red ba yan, boss? Hindi, pwede. Hindi pwede. Pwede yan. Ayan mga guys, so tapos na yung line 2, kulay white. So kasunod natin ay black, line 3. So yun yung last natin. Yan yung kulay black na yan. Okay, sana may natutunan ka dito sa video na to. Pag-i-comment lang at pag-i-share naman dito sa video na to. Pag-i-heart na rin, share sa lahat sa mga group. Okay, so line 1 red, line 1 2 white, tsaka yung line 3 yung kulay black. Yan yung royal cord natin na 14mm. So ito, nandito tayo ngayon sa funnel board. Okay.